Well, congratulations on your new show. Thank you so much. Question ko lang po is, for you po, ano po yung ba yung importance ng pag-highlight ng Bisaya culture sa show niyo? Super importante, lalo na sa amin eh. Ewan ko lang sa inyo. Lalo sa amin kay siyempre, kami ba, parang mawala na yung parang mga anong tawag dyan, yung parang mga separation kay mga Bisaya or mga Tagalog. Kung mawala na yun ba, para makuhan tayo ba, para ma-in-one na tayo. Kasi marami na rin mga Bisaya, may mga radio station na nga dito ng mga Bisaya sa Manila eh. Talagang, at wala ng mga Bisaya, wala ng mga taga-Tagalog. Very important sa amin kasi para tayo, isang Pilipino lang tayo at talagang nagmamahalan tayo. That would be all, thank you. Thank you po. Thank you. Parang hindi kayo masaya sasagot ko. Thank you, Diyos. Yung mga Bisaya na okay na kayo dyan. Ito naman, ang pride ng Cebu, walang iba kundi ang entertainment editor ng The Philippine Star, no other than Natalie Tomada. Wow! Bisaya talaga yan siya. Mayang buntag. Maayong buntag ka, ayaw kagwapa ba? Oh, liwat ni mo. Liwat mana daw sa akin, sabi mo. Liwat na lang sa Ayun, hindi ko lang natanong ba to, pero ano bang reason na kuwan? At saka pa-explain naman ng mga ano talagang meaning ng kuwan. Kuan. Kasi ito nga, sa kaming mga mga Bisaya talaga, pag hindi namin ma-explain yung gusto namin sabihin, para siyang, ang kuan ba is parang malaking tulong talaga. Tama yung sinabi ni Nikki na filler siya ba? Sa mukha. Hindi. Para siyang yung, alam mo, yung helping word sa amin. Na pag hindi mo ma-explain, ano po, yung kung kuan, tapos yung kausap mo, miraculous din, naintindihan niya. Yung kuan? Oo. Tapos yung kuan na yung sinabi mo, nag-intindihan na kayo. O, di ba? Yung kuan? Ano na? So, yung parang, iba talaga ang power ng kuan eh. Talagang, it helps na kung dalawang tao na hindi magkaintindihan, magkakaintindihan sila. Kaya, thank you sa kuan. Kuwan ba, Melay? Di ba? Ito, Melay, looking back lang sa pagsugod din sa career ni mo ng pag-start, I wonder, may times ba na you felt na marag you're kinda embarrassed about being Bisaya? Parang, or nauwaw ka na you're also a Bisaya? Or may times ba na parang you accent? Kasi kita bitaw mga Bisaya, di ba? Sometimes they notice our accent. Minsan kasi mga Bisaya, kasi imbis na matigas, pinapalambot namin. Kakaiba kami. Imbis na kuan, so, tubig. Matubig namin. Pero kasi hindi namin sinasadya. Pero ako, hindi ko na-embarrass. Mas may embarrass pa ako sa mukha ko. Hindi talaga ako na-embarrass. Bakit? Very proud kasi ako. Na Bisaya. And, nung kinuha ako ni Direk Loren, happy ako na tinanggap niya kung ano ako. Na parang may something ako eh. Yung parang tinanggap niya ba kung ano ako. So, wala ako, parang happy ako na hindi ako na pumasok sa showbiz na kailangan actress yung tama na! Hindi ko, so kailangan ko talagang may patunayan na pagiging actress. So parang reality show. So parang hindi ako kinabahan at parang proud talaga ako na maging Bisaya kasi marami na rin Bisaya dito na nag-penetrate ng Luzon. So talaga na happy ako. Be yourself, kumbaga, hindi ka natatakot like, be yourself. Siya na. Oo, tama. Be yourself lang talaga ako. Be myself. Sabi nga ng Bini, be who you are. Sa kanta nila. Diba? Be who you are. Ay, Bini din pala to eh. Yeah. Okay, last question, Melay. Dream interviewees. Top 5. Cream? Dream interviews. Ako Grim Reaper? Dream interviewees? Oh, Ako, sige na mong interview. Actually, ako wala talaga akong pili kung sino ang gusto ko. Pero ang gusto ko ngayon talaga ng this season, gusto ko si Casey Tandingan, si TJ Monterde, at saka si Ellen Adarna, si Janine Berdin, o si Kuan. Kailan mo kay Kuan? si Maris Racal. O si Tito Boy. Si Tito Boy, pangarap ko kay Bisaya. Si Tito Boy, taga Tacloban. Okay, thank you so much, Melay. Sagang salamat kaayo ba? Ako nahiya sa inyo, kaya dami niyo pang gawain sa bahay, pero pumunta pa kayo dito. I love you. Thank you, Nats. Our next question will come from, ito ang adopted daughter ng Cebu, walang iba kundi si Michael Bix Almacen. Wow! Bix Boss. Hi, man. Big spas talaga na. Hello. Hi, I'm Bini. I'm Bini Yak. Naka-live stream tayo. Kung pag bini naman talaga siya. Yeah.
parang ninth member, hindi na ako nakapasa sa Star Hunter. Sige lang kayo dito, baka mapasa, baka makita ka ni Direk Loren. Umiiwas na sa direct. Oh, pero Mele, kasi no, parang ang natural ng magpatawa. Konting galaw mo lang natatawa na kami. Pero may mga times ba na parang feeling mo na hindi natatawa sa'yo yung tao or parang nahihirapan ka magpatawa? Maraming times ako na Ikaw galit! Maraming times naman, kaya hindi ko naman iniisip na talagang matawa sila. Ako naman is very welcoming lang ako sa mga tao and may mga times talaga na babisit pa, makikita mo talaga. Pero siyempre, pag may mabibisit at atras ka na, ibig yung madahilan ka pa ng stroke nila, di ba? Kasi magalit pa sila sa'yo. Pero pag mga ganyan naman, ako naman is hindi ako na parang nadi-discourage. Kasi pag binibigay ko ang best ko na, hindi naman kasi ako parang magaling magpatawa. Yung parang nagpakatotoo lang ako ba. And kung natawa sila, thank you Lord talaga. Kung parang hindi naman, okay lang kay. Para sa akin naman, pag masaya ako sa sarili ko, wala na problema ba? Basta ako matawa ako sa sarili ko, okay na ako. Wala na akong problema. Kahit isa lang mapatawa ko, okay na ako. So, Pero Big, yun yung magic ni Melay. Imagine na, dinala namin siya sa Public Relations Society of the Philippines. Karamihan doon mga PR personnel, tsaka mga foreigners. Pero lahat talagang humagalpak sa kakatawa kay Melay. She's a natural. salamat naman sir. Mahiyak talaga tayo dito pa. Nakaslip ko ba yung palda ko? Sabi ko, may ibang view? Parang ayaw mong view na to, no? Iwas tayo dyan. Pero Mele, thankful kami kasi iyo. Kasi ano mo ba, pag feeling namin we were down, ako pinapanood ko lang yung mga video mo yung sa PBB, yung kulitan ninyo ni Jericho, ni Jason, at natatawa na ulit kami, hindi nakakasawa yung tawa kami ng tawa. Oo. Pero ano pakiramdam mo na ikaw yung tinatawag ngayon na New Generation Comedy Queen? Ako ang super akong hiya sa sinabi na ganyan. Kaya siyempre ako hindi naman ako masabi na kaya wala pa naman ako napatunay na sobrang daming tawa talaga. Yung mga kaibigan ko lang kasi na Madam Darla sana na nagsabi-sabi ng ganyan pero super akong happy kaya hindi naman pwedeng na hindi ka ma-happy para ka namang sino. Pero para sa akin parang siyempre dami ko pang padadaanan ng mga butas bago pa makamit yung mga ganyan. Pero thank you so much sa mga nagsasabi I love you all. Pero ako nahiya ako ba kasi baka may ingon magsabi hindi naman pwede ay baka magalit sila. So sorry na lang ang masasabi ko dun sa iba na gano'n. Ito pa nga kasi nabasa ko sa Twitter or sa X, ang daming nagpo-push na ikaw daw ang mag-remake ng Tanging Ina. Ano masasabi mo? Siyempre tanging ina nyo rin. Naka-live-stream tayo. Sorry. Tanging ina kasi ang sinabi. Sobra ako nag-message yung kaibigan ko sa akin na yun lagi daw. Kung ikuan sa akin, ikuan na naman, i-offer sa akin, why not? Sobrang happy. Pero siyempre, hindi natin pwede i-bypass si Miss Ai de las Alas kasi siya talagang ating queen of comedy. So hindi natin pwede kasi siya talagang ang dami niya napatunayan na comedy naman. Ayan pa si Ate Pokey, di ba? Sila Miss Eugene Domingo. So, kung ikuan, why not? Pero sana, kanang wala tayong ma-hurt na mga kuan. Bongga! Hindi tayo pwede mag-hurt. Gawa ka na tayo ng sarili natin, no? Ano sa palagay mo yung bagay na title ng movie mo? Kuan ng ina. Diyan na lang, puro tawa na naman kayo, char-char lang mga kuan ni Sen, sa Bisaya. Thank you and congratulations, mabuhay. Thank you so much, Bini. Salamat. Very gwapo guys.